Ang tinutukoy na Red Horse sa Revelation, ito na ba ang World War III? Now, sa mga nakaraang linggo po, sunod-sunod ang balita tungkol po sa digmaan. Lumalala ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at ang impluensya ng United States. May mga airstrikes, may mga missile attacks, may mga lungsod na binobomba, at ayon nga po sa ulat, daan-daan na ang namatay sa labanan. Dahil po dito, maraming tao ang nagsisimulang magtanong, ito na ba ang World War III? At para po sa mga nagbabasa ng Biblia, may isa pang mas malalim na tanong. Ito na ba ang tinutukoy sa Book of Revelation, ang Red Horse? Sa Book of Revelation chapter 6, may isang misteryosong pangitain po si John the Apostle, isang pulang kabayo na lumabas. At ang sinabi doon, binigyan siya ng kapangyarihan na alisin ang kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Nakakatakot pakinggan. Kaya ang tanong po ng marami ngayon, ang mga digmaan ba na nakikita natin ngayon ay katuparan na ng Red Horse? O may mas malalim na kahulugan ang propesiya na ito? Sa video nga pong ito, pag-uusapan po natin yan. Ano ang ibig sabihin ng Red Horse sa Revelation? Literal ba ito o simbolo? Bakit maraming nag-uugnay nito sa modern wars? At ano ang dapat na maging pananaw ng isang Kristiyano sa mga digmaan ngayon? Now, upang maintindihan po natin ang Red Horse, kailangan muna nating maunawaan kung ano po ang aklat ng Revelation. Ang Book of Revelation po ay sinulat ni John the Apostle habang siya ay nasa pagkakatapon sa isla ng Patmos. Ang aklat po na ito ay tinatawag na apocalyptic literature. Ibig sabihin, puno ito ng simbolismo, visions, at imagery. Hindi ito simpleng history book. Hindi rin ito eksaktong timeline ng future events. Ito ay isang prophetic vision na nagpapakita ng espiritual na realidad ng kasaysayan. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi nito ay ang Four Horsemen of the Apocalypse. Now, ano ba itong apat na kabayo ng Revelation? Sa Revelation chapter 6 po, may apat na kabayo na lumabas. Ang bawat kabayo ay may simbolikong kahulugan. Ang mga ito po ay ang white horse, red horse, black horse, pale horse. Ang mga kabayo pong ito ay kumakatawan sa iba't ibang krisis na mararanasan ng mundo. At isa sa mga pinakadramatic sa kanila ay ang red horse. Now, ano itong red horse? Sa Revelation chapter 6 verse 4 sinasabi dito, lumabas ang isa pang kabayo na kulay pula at binigyan ang sakay nito ng kapangyarihan na alisin ang kapayapaan sa lupa upang ang mga tao ay magpatayan. At binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang kulay pula ay malinaw po na simbolo. Ito ay kulay ng dugo. Kaya sa interpretasyon po ng maraming Bible scholars, ang red horse ay kumakatawan sa digmaan, karahasan, civil conflict, bloodshed. Ibig sabihin, ang red horse ay simbolo po ng mga panahon kung kailan nawawala ang kapayapaan sa mundo. Now, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng mundo, mapapansin po natin na halos bawat henerasyon ay may sariling digmaan. May mga digmaan noong panahon ng Roman Empire, may mga digmaan noong Middle Ages, at syempre mayroon ding dalawang napakalaking digmaan noong ika-12 siglo, ang World War I at World War II. Sa mga digmaan pong ito, milyon-milyong tao ang namatay. Kung tutuusin, kung may panahon po na tila natutupad ang Red Horse, maaring iyon po ang panahon ng dalawang World Wars. Ngunit kahit noon po, hindi pa rin dumarating ang katapusan ng mundo. Ngayon, muli nating naririnig po ang mga salitang global conflict, escalation, regional war. Ang tension po sa Middle East ay patuloy po na tumataas. May mga missile exchanges, may mga military alliances, may mga bansang nagsisimulang makialam. Dahil po dito, may mga analysis na nagsasabing may posibilidad ng mas malawakang digmaan. Kaya maraming tao pong nagtataka, ito na ba ang Red Horse? Now, ang isa pong mahalagang prinsipyo sa pag-interpret po ng Revelation ay ito. Ang aklat po na ito ay puno ng simbolismo. Halimbawa na lamang po, ang dragon ay simbolo ni Satanas. Ang beast ay simbolo ng oppressive power. Ang lamb ay simbolo ni Jesus Christ. Kaya karamihan po sa mga theologians ay naniniwala na ang red horse ay hindi isang literal na kabayo na lilitaw sa mundo. Ito ay simbolo ng isang realidad. Paulit-ulit na presensya ng digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Now, bakit delikado ngayon ang over-interpretation? Dahil sa loob po ng maraming siglo, maraming tao na po ang nagsasabing natupad na ang Revelation. Noong panahon po ng Roman persecution, akala ng mga Kristiyano noon ay iyon na ang katapusan. Noong panahon po ng Black Death, iniisip po ng marami na iyon na po ang Apocalypse. Noong panahon po ng World War II, marami pong nagsasabing iyon na ang final battle.
Pero lumipas po ang mga dekada at nagpapatuloy pa rin ang mundo. Ito po ang dahilan kung bakit maingat ang maraming Christian theologians sa pag-uugnay po ng bawat digmaan sa Revelation. Now, ano naman ang pananaw ng simbahan dito? Of course, ang Catholic Church po ay hindi nagtuturo na ang bawat modern war ay direktang katuparan ng Revelation. Sa halip po, itinuturo ng simbahan na ang Revelation ay nagpapakita ng spiritual battle sa loob po ng kasaysayan. Ibig sabihin po nito, ang digmaan, kaguluhan at paghihirap ay bahagi po ng fallen world. Ngunit sa huli, ang Diyos ang magtatagumpay. Now, ano pong mensahe ng Red Horse? Kapag tinitingnan po natin ang Red Horse sa mas malalim po na paraan, makikita po natin ang mensahe nito ay hindi lamang tungkol po sa digmaan. Ito po ay paalala ng isang katotohanan. Ang mundo na walang Diyos ay puno ng karahasan. Kapag ang tao po ay naglalaban para sa kapangyarihan, teritoryo, or ideology, ang resulta po nito ay dugo at digmaan. Ito pong dahilan kung bakit ang Red Horse ay larawan po ng fallen humanity. Now, kung nangyari man ito or mangyayari man ito, anong dapat nating gawing mga Kristiyano? Kapag nakakarinig po tayo ng balita tungkol po sa digmaan, may dalawang posibleng reaksyon. Ang una ay takot. Ang ikalawa, pananampalataya. Sinabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo, makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng digmaan, ngunit huwag kayong mabagabag. Ang ibig sabihin po nito ay hindi po dapat magulat ang mga Kristiyano kapag may digmaan. Ito po ay bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ngunit ang ating pag-asa ay hindi po sa mga bansa, hindi sa mga hukbo, kundi sa Diyos. Now, ang tunay po na mensahe ng Revelation ay hindi upang takutin ang mga tao. Ito po ay upang bigyan sila ng pag-asa. Sa kabila po ng digmaan, sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng Red Horse, ang huling kabanata ng kasaysayan ay hindi po tungkol sa pagkatalo. Ito po ay tungkol sa tagumpay ng Diyos. Kaya kapag narinig po natin ang balita tungkol po sa digmaan sa mundo, mahalagang itanong po ang dalawang bagay. Hindi lamang ito ba ang World War III at hindi lamang ito ba ang Red Horse? Ang mas mahalagang tanong po ay ito. Kung dumating ang krisis sa mundo bukas, handa ba ang ating pananampalataya? Dahil sa huli po, ang pinakamahalagang paghahanda ay hindi bunker, hindi armas, hindi political alliances. Ang pinakamahalagang paghahanda ay ang ating relasyon sa Diyos. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.